Sinalakay ng NBI at PAOK ang opisina ng mga online lending app sa Makati. Inireklamo kasi ito dahil sa panghaharas at pananakot umano sa kanilang mga customer na hindi makabayad ng utang. Ang nahulikan na raid sa pagsaksi ni Marisol Abduraman. Sanib puwersang sinalakay ng NBI at PAOK ang tanggapan nito sa Makati. Hub umano ito ng mga nagpapatakbo ng mga online lending app. Meron kaming search warrant dahil sa ginagawa nyo ditong violation ng Data Privacy Act. Ito ang pinaniniwala ang working station ng mga online lending application na niraid ng NBI at PAOK. Inabutan ng ilan sa kanila, actually lahat sila, na ongoing pa ang transaksyon sa mga pinaniniwalaan nilang mga kliyente. Nakita sa kanilang mga desktop ang mga impormasyon ng mga may loans sa kanila. Meron ng tila script na ginagamit nila sa pag-engganyo para umutang at para sa paniningil ng utang. Walang nadatnan ang otoridad na may-ari ng online lending app company. Pero itinanggi ng ilang tauhan na nakausap namin kanina ang aligasyon ng harassment. Ilan ang kliyente mong kinukulit kada araw? 100 plus po. Paano mo kinukulit o sinisingil? Reminders lang po ng kung pwede sila makapag-advance. Kayo po ba yung nananakot din at nagbabanta sa mga naglo-loan sa inyo? Hindi po, wala po kaming ganong ma'am. Ba nakasama sa mga ginagawa nyo dito kapag hindi nang babayad ay nangaharas kayo? Hindi po. Nag-ugat ang raid kasunod ng mga reklamo ng matinding panghaharas sa kanilang mga kliyente. Marami na pong yung mga nagtangka magpakamatay. Marami na rin pong nagpakamatay. Nasira yung buhay. Ayun po, nagkaroon ng depression. Nagkakaroon na ng mga mental problems, nagkakaroon na ng depressions. Yung iba nga may mga suicide incidents nga tayo nangyari because of the harassments. Isa sa mga nakaranas ng harassment, si alias Kikay. Sabihin nila na pag lumabas ka ng bahay, sasabog yung baon ng ulo mo. Huwag kang pipikit kasi pagka pumikit ka, baka mamatay ka na. Si Flor din niya tunay na pangalan. Nangutang lang ng 2,000 piso sa OLA o online lending application. Pero dahil nahirapang magbayad sa isang linggong palugit, na dinagdagan pa ng malaking interes, napilitan siyang mangutang muli sa ibang OLA. Kaya ang utang nagkapatong-patong na. Patong-patong na rin ang pananakot sa kanya. Naisip ko na tapusin na lang lahat. Pero mas inisip ko po yung kapakanan ng anak ko. Mas kailangan po nila ako. Mas kailangan po nila ng nanay. May ilan din na maging mga mahal sa buhay, damay sa mga panghaharas. Yung family namin, harasin din po nila yan. Talagang ginagawa nila ng pornographic material yung mga bata. Kahit grandparents mo, edit po nila yung mukha nun. Tapos kung saan nila ilalagay. Mas worse pa po doon, yung iba nilalagay po talaga nila sa website. Ayon sa mga otoridad, may engganyo ang ilan na mangutang dahil sa bilis daw ng proseso. It's very easy to get the loan. I-approve kaagad nila yan at tapos kaya lang ang una nilang hinihingi this time is yung contacts mo and yung photo gallery mo. Hindi ka pa nag-go sa pangungutang mo, sa loan mo, pero pinapadala na nila yung pera sa account mo. May makasabot pa na ibang OLA, parang perang ka ulit mangutang, parang pantapal dun sa dati mong utang, hanggang sa magkapatong-patong na. Sa SEC Circular 2019-18, nakalatag ang mga pinagbabawal na debt collection practice tulad ng mga pagmumura, pagbabanta at pagsasapubliko ng impormasyon. Yung sa permission to access gallery, contacts, cameras, microphone, talagang pinagbabawal yon. Nakikipag-coordinate kami sa Google Store, sa Apple Store, tsaka sa Meta. We officially write our partners and request for removal. Monetary penalty, suspension, revocation after the due process. Sasampahan ng patong-patong na reklamo, kabilang na ang harassment at grave threat ang mga nahuling customer agent. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.